Magandang araw, health checkers. Kasama natin ngayon ang isang magaling na veterinarian, si Doc Leif Zachary Pingon o mas kilala bilang Doc Harry. Pag-uusapan natin kung paano maging responsible pet owner. Ayan, so marami po tayong mga health checkers na mga pet owners din. So alam ko na marami po tayong matututunan ngayon with our interview with Doc Harry. Doc, marami po tayong mga tanong dito, no? Simulan na po natin. Sa dami po ng mga nagkakaroon ng pets, ano-ano po ba dapat i-consider bago pa man tayo mag-alaga ng mga pets? Ayan, so ano mga dapat i-consider? Number one, oras. Kasi ang ating mga alaga ay mga living creatures din. So hindi sila parang pag kinuha nyo, pwede nyo i-display. So kailangan nyo ng oras para bigyan sila ng atensyon, paglaro, mapapakain, and maalagaan. Isa din dyan, ang pag-aalaga ng pets ay parang may anak din. So, kailangan nyo din na financial stable kayo. Kasi problema sa pag-aalaga ng pets is medyo, syempre, magastos din. Kasi maraming, hindi lang rabies vaccine yung binavaccinate natin sa kanya. Kasi maganda naman sa rabies is nakukuha natin siya ng libre. Pero may mga ibang vaccine din na kailangan para maproteksyonan din natin ang kanilang kalusugan. So, yun yung mga 5N1, 6N1, 8N1, may deworming din. Yung mga iba yung vaccine na kennel cash binibigay natin. So, ito ay medyo may kamahalan. Anong pang-term may price, gano'n. So, kailangan natin financial stable tayo, may oras. Paano yung may oras? Kasi mahirap dyan, for example, na sa gabi matutuwi na kayo, matutulog lang kayo. If ever ganun kasi yung inyong setup, medyo mahihirapan kasi yung alaga, pag wala kayong oras, either mag-iiba yung trato niya sa tao. So, isa dyan, pwede siya mas maging aggressive, ganyan, or pwede rin na may time na pag hindi nyo nabibigyan ng oras, pwede baka may time na masaktan din kayo bilang pets per parent. So, bago oras at ano. Oras, tsaka kailangan po may budget din po tayo para sa yes. Yes, yan. Doc Harry, alam ko marami tayong health checkers na pwedeng pumipili pa lang ng kanilang gugustuhin pet, no? Ano po ba yung mga kailangang ihanda naman bago po i-welcome ang isang pet sa ating mga Ayan, so pag ihahanda natin yung ating mga alaga, number one, ang kailangan dyan is mayroon ba silang sapat na space? Kasi itong mga alaga natin is hindi lang naman nag-i-stay sa isang lugar. Either umiikot sa bahay, ganyan. Dumudumi din sila. So, kailangan din nila ng space kung saan dapat sila dumumi. And also, kung sila ay nag-exercise, hindi naman kailangan malawak na bakuran. Tawag dito, basta may lugar na pwede silang matakbuhan. Kahit sa sa kalsa, ay sa street na hindi masyadong matao or pwedeng makotse, mga gano'n. Ang isang kailangan ding ihanda if ever na, lalo na kung first time na for parent is if ever kaya nyong maglagay ng either maliit na bahay or kahit you can start with the cage, kulungan. So, hindi naman kailangan ikulong kasi may time na on the first week ng ating alaga, ito yung parang tinatawag natin adjustment period. Ang sinasuggest ko is maganda, nasa cage lang muna siya. Ang purpose doon is to at least observe the environment. Kasi kasi mahirap yun pag pinakawalan nyo, maraming sisirain yan eh. Maraming ngat-ngatin yan. So, yung first week, at least nasa loob lang siya ng kulungan, provided with water and food. On the second week or after ng isang linggong adaptation period, ang sinasuggest ko naman is pwede nyo buksan yung kanyang cage, pero hindi nyo naman siya kailangan ilabas. Hayaan nyo siya kusang mag-explore. So, after noon, may time na ang kailangan nyo din po is yung, kunyari, lugar kung saan siya pwede magdumi. May mga pipad na tinatawag, nabibili dito commercially sa labas, sa mga mall, ganyan, pet shop. Pwede nyo rin silang i-introduce doon sa mga pipad. Para at least kung magde-defecate sila or mag-urinate, nasa isang lugar lang. Pero sa first time per parent, madalas siya nahanapin yung kung saan kasi madalas ang kung saan pa siya magde-defecate. Ang isang kailangan din makabang pasensya, lalo na kung tuta ang kukunin ninyo. Kasi ang tuta is parang
isang taon, 2 to 3 years old na bata yan na takbo dito, takbo dyan, ngat-ngat dito, ngat-ngat dyan. So, hindi natin maiwasan yun kasi parte ng paglaki yun, pag-develop. Ang magagawa natin, yung oras, tulad na nabanggit ko nung na kailangan natin ng mag-oras sa kanila, yun kasi ang gagawin mo doon is kailangan mong ubusin yung enerhiya nila, nakikipaglaro ka doon. Para at least kahit paano yung atensyon nila na manira, mapupunta nila sa iyo para makipaglaro. Yun po pala yung Doc Harry. Nabanggit po nyo, Doc Harry, na kailangan may oras at space na meron ng ating mga pets. What about exercise po, Doc? I'm sure tanong din po to ng ating mga health checkers, mga gustong maging pet parents, Pet parents. Usual or meron po ba kayong recommendation in terms of the time or duration ng exercise na i-spend natin with our pets? So, exercise, nakadepende kasi siya sa size ng ating alaga. So, may mga sizes kasi na tawag dito yung small breed like with Chihuahua, ganyan. Shih Tzu, yung very common na breed sa atin dito, Pomeranian, ganyan. Itong mga breed na ito, madalas, kahit nasa loob lang ng bahay. Kasi maliliit sila So, yung space nila, yung sa loob ng bahay, even sa condo, maluwang na sa kanila. So, yung mismong pakikipaglaro ng fetch, exercise na sa kanila. Pero pagdating sa mga large breed, ito yung mga timbang na nasa at least 20 pataas. Isama na natin yung medium breed from 10 to 20 kilos. Ito kasi medyo malalaki. Kailangan nila ng mas maluwang na space. So, ito usually ginagawa natin sa labas ng bahay. Ito yung ginagawa natin walk. So, for walking ngayon, kasi sobrang init ng panahon, ang pinakamatagal na siguro is at least 15 minutes. Kung talagang pwede hanggang 30 minutes pero kung talagang sobrang init, kahit 15 minutes iuwi na natin. Ang ideal kasi is from 6, kung kaya ng madaling araw, mas maganda 5, para at least na exercise na rin yung maglalakad. From hanggang 9, pwede yun. Pero matagal, basta 15 minutes kasi ang dogs is madali silang mapagod. From 15 to 30 minutes, mga ganun. From 5 na o'clock madaling araw hanggang 9, basta 15 minutes. Yung duration na pwede tayo ilabas and then 15 minutes na walk. Doc Harry, balikan ko lang ng konti, sa dami ng pets ngayon, tulad ng nabanggit natin, mga dogs, cats, mga sangwa, yung iba ng mga reptiles, ganyan. Ano po yung advice niyo sa ating mga health checkers kung paano nila malalaman kung ano yung appropriate na pet na pwede or dapat nilang alagaan? Ayan. So, start muna tayo sa very common, dogs and cats na mga alaga. Kasi pag mga exotic, dyan na yan sa mga pag first time pet owner ka, I highly suggest na start with, pwede nga fish kasi fish is like ornamental sila na papakain nyo. Doon na sila nag-identificate pero kasi kailangan mo linisin din yung aquarium niya. Pero mas less yung oras na kailangan mong ibigay sa kanila. Pagdating naman sa mga tao na medyo busy pero kaya naman magbigay ng oras, you can go with cats. Kasi yung cats, ang maganda sa kanila, kaya nilang magdumi kung saan yung ideal. Kasi sa kanila sila yung nagka-cat litter na may buhangin, ganyan. Even sa food, alam nila na hindi sila tulad ng mga ibang breed ng dogs na yung tinatawag namin voracious eater na pag nilapag mo yung kanin, pusin agad. Usually sa cats, sila parang alam nila kung kailan sila busog, ganyan, or kung kailan lang sila dapat kumain. So, kung maganda naman, mahaba or marami kayong oras, you can go with dogs naman. So, with dogs kasi ito yung mga kailangan nyo ng exercise, ganyan, nilalaro sila. Sa dogs naman kasi mayroong small, usually small, ito yung maganda na nabanggit ko na kahit sa loob lang ng bahay. Maraming oras, pero kahit nasa loob lang ng bahay, hindi naman palalabas. Okay kayo sa small breed. Pero kung medyo, medyo tawag dito, outdoor, mahilig lumabas ng bahay, mag-jogging, you can go with large breed para pwede kayong sabayan. So, yeah. Ayan. Salamat, Doc Harry, sa mga tips, lalong-lalo na I'm sure marami tayong mga health checkers na naguguluhan na talaga. Ano bang pet ang kukunin ko, lalong-lalo na ngayon. Punta naman po tayo sa pag-aalaga ng mga pets kasi kanina napag-usapan po natin kung paano ba sila yung tamang nutrition, yan nabanggit na po ninyo kanina yung ating tamang pag-aalaga ngayong tag-init.
Ano naman po yung mga symptoms sa mga kailangang bantayan kung meron po sa mga tao na, ito kailangan ko nang magpatingin. Ano po yung usual naman sa mga ating pets na kailangan pagka nakita na po natin to ay kailangan dadalhin ko na siya agad sa mga veterinaryo? Pero magandang tanong yan, no? Kasi may mga ibang cases ako minsan na dinadala sa clinic, sobrang lala na nung case kasi sabagay, hindi naman natin nasisisi yung ating mga fur parent kasi hindi din nila alam kung ano ba yung dapat nilang bantayan. So number one na lagi kong sinasabi is if ever within 2 days na talagang hindi siya kumakain, I highly suggest na dalhin nyo na siya sa clinic para at least ma-check kung if ever kung ang problema ba ay maaaring cause ba ng infeksyon o ibang sakit or may mga iba kasi kasi parang namimili lang na yung pagkain. At least doon magagawa ng tamang diagnosis or laboratorio para at least makita natin kung ang sakit ba ay galing sa infeksyon or maaaring sa ugali ng ating alaga. Ang isang lagi ko din sinasabi pag kailangan ng itakbo sa klinika or kahit sa ospital is kung tuloy-tuloy na pagsusuka. Kasi ang mahirap pag tuloy-tuloy ang pagsusuka nila, kahit anong ibigay ng gamot, hindi na papasok sa katawan nila. Lalabas na yon. So number one na pag paano tuloy-tuloy na pagsusuka, sabihin nyo at least 3 times to 5 times na pagsusuka in a day. O kung mapapansin nyo yung interval parang mga 5 to 10 minutes tuloy-tuloy na pagsusuka at nasamahan pa ng pagtatae, yun dapat talaga, urgent na yun na dapat madala nyo na sa pinakamalapit na klinika para at least mabigyan ng tamang ng lunas or gamot sa kanila, like kunyari kung kailangan iswero kasi pag nagsuka yan na tuloy-tuloy lalo na samahan ng diarrhea, dehydration nagiging problema natin. Ang problema sa dehydration, maliit ka lang, sabihin mo ng mga at least isang araw na inoobserbahan mo lang, pwede nilang ikasawi yun. Ang iniiwasan din natin kasi ang mahirap kasi sa pagsusuka pagtatae, malawak na sintomas, iba-ibang sakit ng pwedeng ipakita mula sa pagsusukat pagtatae. Meron dyan yung mga sakit na very common sa tuta, yung tinatawag na parvo. Meron din dyan minsan yung mga infection na kasi usually ang simula nun is tawag dito pagsusuka pagtatae. Ang mahirap kasi sa animals or dogs and cats, hindi tulad sa tao na pwede mong hawakan yung ulo. Sabi nga, mainit. Kasi mainit talaga sila. Normal is from 38 to 39.4 which is lagnat pa sa atin yun. So, ang pinaka tinitingnan natin is yung mga activity nila, yung nagsusuka, nagtatay. Ang isang madalas ko tinitingnan is gilagid. May mga iba na akala nila, hindi kasi tulad with humans na may kikita mo kung namumutla Di ba usually sa lips, ganyan. Ang animals kasi kung anong kulay nila, yun na yun. Yung gilagid, usually marami tayong pwedeng makita dyan. Like, kunyari, kung sila'y namumutla, may kita nyo, halos puti na yung gilagid nila, nalinilaw, indikasyon to na baka may problema na tayo sa atay or kung may kita nyo nag-aasul or nagkukulay blue, yung term namin na cyanotic, pwedeng nakulang sa oxygen, pwedeng baka may nalulok o bumara sa air passage niya. So, yun yung mga dapat bantayan para malaman natin kung kailangan ng itakbo sa klinika. I'm sure, Doc Harry, tanong din po to ng ilan sa ating mga health checkers na pet parents din, no? Ilang beses po ba dapat ipatingin ng isang pet for check-up o bakuna? Ayan. So, majority of our vaccines naman is once a year. Once na makumpleto nyo, lahat yung initial vaccine. Kasi maraming parang at least 5 shot para sa tuta. Pero once na makumpleto nyo yung core vaccine, yun yung sa 5N1 or 6N1 or 8N1, and then yung sa rabies. So every 2 weeks na bakuna. Once na makumpleto nyo yun, once a year na natin silang binabakunahan. Pagdating naman sa purga, ito is every 3 months. So quarterly. So quarterly, ito pa na-check. Pero ngayon kasi may mga gamot na din na binibigay na monthly. Ito yung para sa garapata, sa purgas, kasi sa atin dito, common ng garapata. Meron din yung para sa heartworm, which is may mga ibang gamot na binibigay monthly. Usually yung monthly na yun, na-check na rin sila. Doc Harry, ako po ay curious na pet parent. Lalong-lalo na po yung mga aso natin na mga mahahaba yung kanilang hair, no? Or fur. Ano po ba yung usual time na pagpapagroom po sa kanila or yung pagpapagupit po sa bahay?
Ang pagpapagupit kasi nakadepende kung anong klaseng gupit yung pinagawa. Kasi may mga iba dyan, pag kalbo yun, syempre medyo matagal. Every 6 months pwede yan. Pero if ever may mga design like puppy cut or yung mga summer cut, pwede yan every 3 months naggupit. May mga iba na bilog-bilog lang, trim yan naman monthly. Parang may maintain ka na parang itsura ng ating alaga. Pero ang usual grooming talaga or yung sa ligo for example, ang ideal na ligo kasi is at least once to twice a week. Hindi naman kailangan araw-araw. Kasi pag araw-araw yan, natutuyo yung kanilang balat. Kasi may natural oil yan na pag pinapaliguan nyo palagi, nawawash out siya. So ang ideal is once a week or twice a week na ang interval is 3 to 4 days. Ngayon po pala yun, no? So, sa ating mga health checkers, narinig po natin si Doc Harry, kailangan, no, ang pagliligo ng ating mga pets ay hindi kailangang araw-araw. So, pwede po itong once or twice a week lang. Doc Harry, punta naman po tayo. Ano-ano po ba yung mga pagkaing nakakalason sa ating mga pets? Kasi I'm sure curious din po ang ating mga health checkers, no, dito sa regarding this one, yung mga pwedeng maging poison kumbaga sa kanila. Ano po ba yung mga dapat na iwasan na mga pagkain para sa ating mga pets? And so, ang number 1 na dapat nating iwasan is yung madaling makita sa kusina, lalo na pag may mga bata, is chocolate. So, yung chocolate or yung theobromine poisoning, yan yung mga dapat iwasan na pagkain. Isa din is yung avocado, na very common na nagkakos ng mga pagtataian, pagsusuka. May mga iba na, ito kasi may mga iba na nagpapainom like gatas. Kasi may mga iba normal na dala nung hindi alam. Pero ang mga dogs kasi is, medyo lactose intolerant. So if ever na napadami yung painom nyo ng gatas, pwede silang magtae, pwede silang magsuka. Garlic and onion, usually hindi namin sinasuggest na maka-intake sila nito kasi very common to sa pagnipis ng tugo or blood thinner. So, kasi minsan sa atin pag table food kasama sa yan, tawag ito garlic onion, usually sinasuggest namin na wag mag-table food kasi may mga iba doon na pagkain talagang hindi pwede aside from salt, mga toyo, pati suka, ganyan. Sa bagay yung mga yan is for lang naman, parang pampalasa na pwede mag-cause ng kidney problem. So yun yung mga very common na tawag dito na bawal sa kanila. Isa din dyan, yung mga kilos, Dok, pwede ba mag-soft drinks yung mga dogs? Mainit kape, ganyan. Hindi ko maiwasan na may mga tanong, even alcohol, so beer, ganyan. So hindi advisable sa kanila yun. Caffeine pwede mag-cause ng cardiac arrest. Sa atin nga, nagpapalpitate, paano pa sa kanila na mas mabilis yung heart rate nila. Liver, yung alcohol or tumatama sa liver and it can cause dehydration, matinding dehydration sa kanila. So, wag mo nang ipasubo kahit parang trip nyo lang. So, iwasan sana. Kawawa din sila pag kasi ang mahirap sa mga pets, hindi nila nasasabi na may masakit sa kanila. Ipapakita na lang nila yun na may parang may pain, ganyan, may kita nyo, baksak na sila. Heartbreaking yun. Pag iwasan na lang. Huwag nyo nasubukan din. Curious lang din po ko, Doc Harry, kasi marami po tayong mga stray dogs and cats ngayon. Ano po ba yung mga pwede nating itulong para maging healthy pa rin yung ating community kahit na meron po tayong mga stray dogs and cats? Ayan. Usually with stray dogs and cats, ito naman sinasuggest, i-rescue mo sila lahat. Kasi sobrang tulad ng nabanggit ko noon na ang pagre-rescue is kahit pa paano, magandang naman yun, magandang act, pero medyo risky, lalo na kung wala ko yung vaccine. Kasi yung mga stray dogs and cats, sila yung mga pwedeng cause or source ng mga viruses, especially yung rabies. Marami na bang way na pwedeng gawin, like you can siguro may mga nakikita ko sa social media na magbigay ng tubig, pagkain, wala namang problema yun. Pero sa tingin ko nakakatulong talaga is ever kaya yung sumali sa mga community na talagang focus sila para at least usually may mga training din yung mga yan na kung paano yung tamang pag-approach sa mga stray cats and mga stray dogs kasi hindi lahat ng dogs and cats na may kita natin is dala ng cute is approachable sila. May mga iba dyan na kahit sobrang cute pagkalapit po baka biglang mga cat or mangalmot.
So, if ever may community kayo, at least by group, pwede kayong pumunta. Usually, pag may mga professional sila ang kasama, at least nagagabayan po kayo. So, ang pagsali usually sa mga community na tumutulong sa stray dogs and stray cats is malaking bagay sa kanila. And also awareness. If ever na tawag dito na masasabi nyo lang sa mga kapitbahay na nananakit, ganyan. Sabihin nyo na huwag sanang saktan yung ating mga alaga. Kasi kahit paano may mga nararamdaman sila or nakakaramdam ng emosyon, sakit. And by law ngayon, kahit paano protektado na sila. So awareness, malaking bagay din yan na tawag dito na makakatulong para sa ating mga stray dogs and stray cats. Kasi for example, yung rabies nga, na hindi naman lahat yan may rabies, hindi pa diba sa nasaktan ka, kailangan mo nang patayin, ganyan. So, marami namang mga ahensya, even with the governments nga po, tumutulong na sila yung mga stray rabies, mga ganyan. So, if ever may mga program na gano'n, mag-volunteer, maganda rin yun para at least kahit paano tutulungan natin sa community na focus sa dogs and cats na mga stray. Buti po na paalalahanan tayo mga health checkers ni Doc Harry, no, na kailangan, very important din talaga yung awareness, no, sa ating mga kasamang mga animals, whether it be in the home or sa ating mga communities din. So thank you very much po para doon, Doc Harry. Doc Harry, baka po meron kayong mga iba pang tips para po sa ating mga health checkers na pet parents din? Yeah. Tips ko lang naman is mahalin nyo yung mga alaga. Kasi yung mga alaga natin, di ba magbigay ng pagmamahal yan pabalik. Yan yung mga walang katumbas na pagmamahal. Kung gusto mo ng forever, yan ka sa mga pets mo kasi mamahalin ka niyan hanggang dulo ng buhay nila. And always, parang pagbigay ng awareness din, lalo na ngayon na tawag dito yung tumataas yung cases ng rabies. Bawat kasi may nababalitaan tayong na nasasawi sa sakit na rabies. Laging kailangan sanang updated yung ating mga bakuna para sa ating mga alaga. Para at least kahit paano, tawag dito, maiwasan natin yung pagkalat ng sakit. Isa din dyan, if ever na hindi nyo naman i-breed ang inyong mga alaga. Ang pag-breed din kasi, isang malaking responsibilidad. Hindi siya, kaya sabagay maraming nauso ngayon na sinasabi ng adopt, don't shop. Kasi pag dumami na yung alaga mo, ang hirap na po nilang kontrolin. So, if ever na wala po kayong balak i-breed, ipakapun niyo po yung mga alaga nyo. Kasi, once na makakontrol natin yung populasyon nila at hindi sila sobrang dumami at napupunta sa kalsada, malaking tulong ito para mabawasan ang kaso ng rabies or yung parang paglipat ng sakit na rabies sa community. Kasi very parang importanteng tawag sa issue. Kasi ang mahirap sa rabies, tulad nung nabanggit ko, pag tinamaan ka na, wala nang gamot doon. Ang mahirap din sa rabies, tawag dito, is matagal din usually yung nito. Kunyari, makagat ka ngayon, hindi na malalabas bukas yan . It will take around 2 months, pinakamatagal pang minsan 6 months. Ang record is 7 years, depende sa kagat. So, matuto tayo sa vaccination, yung pinaka-vital na or laging importante sinasabi ko. Kung hindi i-breed, pakikapon po ng mga alaga nila. So thank you very much po, Doc Harry. Ang ganda po ng ating pagkukwentuhan ngayong araw. Ulitin lang po natin para sa ating mga health checkers, saan po ba kayong makakontak or paano po magkaroon ng konsulta po with you? Ayan. So, pag pamilyar po kayo sa PetPal, sa mga ngayon, common na application sa cellphone na pwede nyo makontak yung mga veterinary. Makita nyo po ako doon, Dr. Trace Pingol lang po, hanapin nyo. Kung gusto nyo naman po ako mapuntahan na klinika, mapupuntahan nyo po ako sa House of Puppies dito sa may Fairview Per Drive. So thank you very much po, Doc Harry. Ang ganda po ng ating pag-uusap po ngayong araw. Sana po ay maimbitahan po muli namin kayo dito sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Ayan, maraming salamat din at naimbita nyo ako dito sa inyong programa. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na Health Check Plus, YouTube exclusive sa iba pa nating exciting na topics. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy.
Hanggang sa susunod na linggo, mga health checkers, ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus.